Pero nagbigay na instructions sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Zaldico kung nasa Portugal talaga siya. Si DILG Secretary John Vic Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Sandigan Bayan pinagtibay ang kanselasyon ng pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Nanindigan ng Sandigan Bayan 5th Division sa desisyon nitong ipawalang bisang pasaporte ng dating mambabatas na si Zaldico at idineklara itong fugitive from justice. Sa 9 na pahinang resolusyon na pirmado ng Associate Justice Zaldi Trespeses, ibinasura ng Korte ang motion for reconsideration ni Ko dahil sa kawalan ng merito. Ayon sa Korte, walang karapatan si Ko na gumamit ng proseso ng hukuman hanggat siya ay nananatiling pugante mula sa batas. Git pa ng Sandigan Bayan, ang pag-iwas sa jurisdiction sa Korte ay ituturing na voluntaryong pagwawaksi sa karapatang humingi ng remedyo. Matatanda ang kabilang si Ko sa mga akusado sa kasong graft kaugnay ng 289 million dike project sa Oriental Mindoro at hindi pa rin umuwi ng bansa mula nang madawit sa naturang kontrobersiya. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang Inang Bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pakikipagnegosasyon sa Portugal para sa deportation ni Zaldico, pinakamabilis na paraan para mapauwi at mapanagot ang dating kongresista ayon sa isang mambabatas. Ang kabuang-ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Suportado ni Mamamayan Liberal Porteles, Representative Leila de Lima ang hakbang ng pamahalaan na gamitin ang lahat ng legal na paraan para maaresto at maibalik sa bansa si dating Congressman Zaldico. Pero payo ni de Lima na dating nagsilbi bilang Justice Secretary, imbis na magkaroon ng extradition treaty sa Portugal kung saan sinasabing nagtatago si Ko, mas mainam na makipagnegosasyon na lang ang Pilipinas para sa deportation nito. Masyado kasi anyang mahaba at masalimuot ang proseso ng pakikipagkasundo para sa extradition treaty. Kaya naman anya mas reasonable ang deportation upang kagyat na maibalik sa bansa si Ko at maharap pa niya ang mga reklamo at kaso na may kaugnayan sa flood control at national budget. Maaari kasi anya magkaroon ng diplomatic negotiation ng Pilipinas sa Portugal kahit walang extradition treaty upang mapauwi ang dating kongresista na itinuturing ngayong fugitive from justice. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pumalo na sa 21.2 billion pesos ang nasabat na asset ng Independent Commission for Infrastructure o ICI Asset Recovery Technical Working Group. Kasunod ito ng isinagawang ikalimang asset recovery ng TWG meeting. Ayon kay Bureau of Customs o BOC Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo, ito ang pinakahuling tala ng TWG matapos ang patuloy na pagkumpiska ng mula sa mga sangkot sa flood control projects. Ito'y binubuo ng mga bank account, air assets at insurance policies, electronic wallets at iba pa. Hindi pa kasama rito ang mga nakumpiskang luxury cars na iniugnay kay dating Congressman Zaldico. Samantala, inaasahan namang madaragdagan pa ang nasabing halaga oras na maisama na ang iba pang mare-recover na assets sa hinaharap. The Anti-Money Laundering Council is concerned as to frozen assets at hindi 21.2 billion already comprising of bank accounts, e-wallets, insurance policies, motor vehicles and air assets. So to be very clear as to the figures, we'll be creating a master list of all of these assets, including those sold at auction, sa mga diskayas, and then those which are subject to forfeiture like itong nandito ngayon sa ICI facility. BOC Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, sinisikap ng pamahalaan na maabot ang target itong infrastructure target spending na katumbas ng 4.3% ng gross domestic product o GDP para sa taong ito. Kumpiyansa si Budget Acting Secretary Rolando Toledo na walang magiging pagkaantala sa mga proyektong pang-infrastruktura dahil wala umanong mga ghost project sa panukalang pambansang budget para sa 2026. Plano rin ng gobyerno na palakihin pa ang pamumuhunan sa mga infrastructure project sa mga susunod na taon. Based dito sa ating approved GAA, okay, so we're looking at achieving our infrastructure target as percent of GDP at 4.3%, and even at a nominal level that is equivalent to 1.3 trillion based on the GAA. So we can, as much as possible, we want to increase further. Budget Acting Secretary Rolando Toledo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang konstruksyon ng mga legacy hospital sa Metro Manila para sa mas komportableng serbisyo medikal at mapabilis ang paggaling ng mga pasyente. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, pinatitiyak mismo ni Pangulong Marcos ang dekalidad at maayos na pagpapatayo sa mga bagong gusali ng Philippine Children's Medical Center o PCMC, Philippine Cancer Center o PCC, Philippine General Hospital o PGH at National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Ayon kay Dizon, inaasahang mabubuksan ang 8-story PCMC building pagdating ng Hunyo habang matatapos naman ang kauna-unahang 20-story Philippine Cancer Center sa susunod na taon. Dagdag pa ng kalihim mismong si Pangulong Marcos ang nagbigay garantiya na popondohan ang budget para lalong mapabilis ang konstruksyon ng mga karagdagang gusali sa mga pangunahing government-run hospitals sa Metro Manila. Commitment ni Presidente is kung ano ang kailangang pondo para matapos na to next year, matapos ang NKTI next year, matapos to by 2028, yung PCMC, matapos yung PGH by 2028. Lahat ng pondo kailangan, ilagay na natin sa budget. DPWH Secretary Vince Dizon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Budget and Management o DBM nagbabalalaban sa mga umaaligid na fixers ng local government support funds. Ang detalye ng balita ihatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Mahigpit na nagbabala ang Department of Budget and Management laban sa mga individual na nagpapanggap na may koneksyon o direktang ugnayan sa Local Government and Regional Coordination Bureau ng ahensya. Ayon sa DBM, may mga ulat ng mga taong nagne-name drop na mga opisyal at kawani ng LGRCB at nag-claim na kaya nilang magpalabas o mag-asikaso ng mga kahilingan sa ilalim ng Local Government Support Fund. Nilinaw ng ahensya na hindi ito nakipagtransaksyon sa pamamagitan ng fixers o middlemen. Hindi dumadaan sa personal na koneksyon ang pagproseso ng LGSF at mahigpit na isinasailalim sa masusing proseso ang pagpapalabas ng pondo. Pinapayuhan ng publiko at mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan lamang sa opisyal na communications channel ng DBM upang makaiwas sa panloloko at maling impormasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, pinangunahan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang implementasyon ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay program upang mabigyan ng karampatang tulong ang mga kababayan nating Overseas Filipino Workers o OFWs na maituturing na in distress. Ito ang ibinahagi ni OWA Region 4A Reintegration and Social Benefits Unit Head Maricin Peñero sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Peñero, mahalaga ang pagkakaroon ng active OWA membership ng isang OFW dahil karamihan sa kanilang mga programa ay nakatuon sa mga aktibong miyembro ng naturang ahensya na maituturing pa rin na isang membership institution. Aniya, tulad na lamang sa Balik Pinas Balik Hanap Buhay program, nasa 20,000 pesos ang makukuha ng isang active OWA member. Samantala, 10,000 pesos ang makukuha ng isang inactive OWA member na 2 o mahigit pang beses na naghulog ng kanilang kontribusyon, habang 5,000 pesos naman ang makukuha ng isang inactive OWA member na 1 beses lamang naghulog ng kanilang kontribusyon. Normally po ang mga programs and services po namin for reintegration ay para po sa mga distress worker na umuwi. So meron po kaming Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program for that. So sabi ko nga po kanina ay kami po ay isang membership institution. So we still value po yung mga we give premium po doon sa aming mga active OWA member. Ang OWA membership po kasi ay binabayaran po yan every 2 years. So ang mandatory lang po nagbabayad ng OWA ay yung mga first-timer, yung mga dumadaan pa po sa PIDOS. However, yung mga balik manggagawa na pong tinatawag, ibig sabihin pabalik-balik na po, yung hindi na po sila mandatory na magbayad. Kaya po voluntary po ang membership. Alright. So, ito po ay mahalaga kasi po ang mga programa po namin, ay karamihan po ng aming programs ay sa active OWA member. Just like po dito sa Balik Pinas Balik Hanap Buhay program, for active OWA member po, 20,000 po makukuha. However, for those inactive OWA member at merong 2 or more na naging kontribusyon sa OWA, 10,000 po. And for those inactive OWA member na may isang contribution lang, in the past, 5,000 lang po ang makukuha. OWA Region 4A Reintegration and Social Benefits Unit Head Maricin Peñero. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, kabilang sa mga reintegration programs na handog ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa ating mga kababayang Overseas Filipino Worker o OFWs, ang financial literacy at entrepreneurial development trainings. Sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, inihayag ni OWA Region 4A Reintegration and Social Benefits Unit Head Maricin Peñero na ang pagkakaroon ng business orientation ay kasama sa kanilang on-site services na layong maging sapat ang paghahanda ng isang OFW bago ito tuluyang bumalik dito sa bansa. Kaugnay nito ay binahagi ni Peñero na bago maka-avail ng tulong sa ilalim ng Balik Pinas Balik Hanap Buhay program ay sumasa-ilalim muna ang isang OFW sa pagsasanay sa pagnenegosyo. Yun po ay karamihan naman po yung mga financial literacy, yung mga technical skills training, and yung mga entrepreneurial development training, business orientation for that matter. And yung mga nandito naman po sa Pilipinas, katulad po nito sa, before po maka-avail ng ating BPBH po ang tawag namin doon, ay nag-undergo po din sila ng entrepreneurial development training. Tala, ani Peñero, kabilang din sa reintegration programs ng OWA ang pagbubuo ng samahan ng mga OFW na tinatawag na OFW Family Circles kung saan papasok naman ang mga isinasagawang organizational development training. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita,
may mga benepisyong matatanggap mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga mahal sa buhay na mga Overseas Filipino Worker o OFW na binawian ng buhay o na aksidente habang sila ay nasa ibang bansa. Ayon kay OWA Region 4A, Reintegration and Social Benefits Unit Head Maricin Peñero, maaaring makakuha ng 100,000 pesos ang pamilya ng mga aktibong OWA member na binawian ng buhay o na aksidente sa ibayong dagat. Nasa 200,000 pesos naman ang makukuha ng mga kaanak ng isang aktibong OWA member para sa mga accident-related deaths na may kasamang burial assistance na aabot sa 20,000 pesos. Ani Peñero, may iba pang benepisyo upang makapagsimulang muli ang mga naiwan ng mga nasawing OFW. Para po sa mga active OWA member na namatay abroad, na accident po, pwede po sila ang kanilang left behind ay pwedeng makakuha ng 100,000 and 200,000 po para sa accident-related death. At may rider po yan na 20,000 na burial assistance. And meron pa po yan Education and Livelihood Assistance Program. One-time livelihood assistance for worth 15,000 pesos and isa pong anak na nag-aaral pa, yung pinakatatanda na nag-aaral, ay meron din pong educational assistance. Pasok naman sa disability and dismemberment benefits ang mga OFW na nagkaroon na ng permanent disability habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Dagdag ni Peñero, mayroon ding tinatawag na bereavement assistance para sa mga namatay na inactive OWA member. We also have the welfare assistance program. Under that po, we have the bereavement assistance. Yung bereavement naman po, ito po ay para sa mga namatay na hindi lalagpas sa 3 taon na mga inactive OWA member. OWA Region 4A, Reintegration and Social Benefits Unit Head Maricin Peñero. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Kiko Pangilinan nanawagang dinggin na ng Senado ang mga panukala kontra political dynasty. Ang kabuulat ihatid sa atin ni Nympha Asuncion. Hinikayat ni Senador Kiko Pangilinan ng Senado na agad nang simula ng pagdinig tungkol sa anti-political dynasty bills na inihain sa kanilang kapulungan. Pinunto ng Senador na halos mag-4 na dekada na ang konstitusyon pero hindi pa rin nalilinaw sa batas ang utos nito na ipagbawal ang mga political dynasty. Ayon kay Pangilinan, isinama na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anti-political dynasty bill sa priority bills ng kanyang administrasyon. Anya, malinaw sa mga datos ng mga pag-aaral na kung saan pinakamalakas ang political dynasties ay doon rin pinakamalalim ang kahirapan. Kaya naman, wala na anyang palusot para sa patuloy na pagkakaantala ng batas. Bukod kay Pangilinan, ilan pa sa mga senador na naghain rin ng panukalang batas laban sa political dynasty, sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Senate Deputy Majority Leaders J.B. Ejercito at Risa Ontiveros, Senador Bam Aquino at Senador Robin Padilla. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ecotourism destinations sa Bagao, Cagayan, dinarayo ng mga turista. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Hazel Esguera. Patuloy ang pag-usbong ng turismo ng bayan ng Bagao sa Cagayan Province matapos kilalanin bilang isa sa pinakapinupuntahang tourist area sa probinsya. Sa pareham ng Radyo Magazine kay Bagao Senior Tourism Operations Officer Dan Paulo Ramos, ipinagmalaki nito na umabot sa higit kumulang 60,000 ang naitalang tourist arrival sa lugar sa nagdaang 2025. Isaan niya sa mga pinupuntahan ng mga turista ay ang sikat na Blue Waterfalls and Cave System. Kita natin mga turista yung multi-tide waterfalls
waterfalls. So sunod-sunod yan na waterfalls sa ating river trek, blue river pools. Meron din tayong unique rock formations. Pwedeng gawin ang forest trek, river trek, of course swimming, spelunking, and eventually meron din tayo ditong birdwatch. Target ng Bagao LGU na pataasin pa ng 10% ang kanilang tourist arrivals ngayong 2026. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hehe, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, magsasaka para sa masagana at dekalidad na produktong mais inilunsad sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni Sara Cayabyab mula sa Dagupan. Formalya inlonsara lokal gobyerno ni Calasiao dyan Luyaga, Pangasinan so sa programang tatawagan dan Season Long Farmers Field School Integrated Nutrient Management on Corn Production. Sa kaiyan programang gatman na bangatan so sa Dumaralos at Baloy unungod sa panangusar na balon teknolohiya tapian untanet na parakep tan na parakel so anin mais na saray Dumaralos. Dinauloan ni Mayor Patrick Karamat so panlonsar na sayan programa na parte na pangitutulak yan sa lokal na gobyerno. Yan na itdan na mauksoy na suporta sa sektor na agrikultura at balida. Iilaluan yan na itdan na kanupugan na impormasyon tanay pakabat iya at sari Dumaralos pinagamuran sumarakep tandakil dan ani ya mais. Papanaknakan kuno na sayan programa so malasakit na sa lokal na gobyerno at sari kabaluyan dan Dumaralos ya ituturing met na balay ya tukor na ekonomiya tan asensoy balay. Unungod LGU sa pantulungod science sektor at mansilbin pundasyon na asensoy Karaklan. Manlalapod Dagupan City, Sara Cayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Cayabyab mula sa Dagupan. Dakoy naman natin ang Bontoc, Forest Fire Free Barangay sa Mountain Province, tatanggap ng 10,000 piso na insentibo. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Donna Cawisbalyo. May saan ang runa a programa ti Provincial Government ti Mountain Province ita nga 2026 ket ti Recognition and Incentive Program for Forest Fire-Free Barangays iti Mountain Province. Itin parang ni PDRRM Officer Edward Chumawar nga Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Annual Investment Plan kadagiti miyembro ti PDRRMC na ituding at 2 million pesos ti pondo para itinasao nga program
programa. Kinuna ni Chumawar, ababaan iti programa, tunggal barangay a forest fire free, ket maikan iti 10,000 pesos nga insentibo. Iti daytoy nga addang manamnama nga awan kuma iti mapaspasamak a forest fire, kadagiti kabanbantayan iti Mountain Province, iti panagsangbay, titikag. Manipod dito'y DZRA, Radyo Pilipinas, Bontok, Donna Cawisbalyo, para si Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Cawisbalyo mula sa Bontok. Dakoy naman natin ang Tabuk Creative Pavilion tampok sa 2026 Bodong Festival. Narito si Renzi Joaquin para sa balita. Bigbigan manan ti Kalinga, dagiti interesado nga artists and crafters para iti Kalinga Bodong Festival dito nga Pebrero agda mga tawan. Inpakamo da ito ni DTI Provincial Director Reni Ramos. Nagiti kunana iti mang bukel iti narugyan nga Creative Pavilion no dumteng da ito nga aktibidad. Inpalawag na nga iti Creative Pavilion kat karaman iti Kalinga Treasures Fair nga mangipakita iti kinalaing dagiti taga Kalinga babaan kadagitoy nga artworks. May raman ditoy iti painting, drawing, photography, mixed media, literary works, handmade crafts ken dadumapay. Kaspa managnak inpakamo pa iti DTI iti panakaisubmitar iti entries sa dagiti mga yat ket deadline iti submission ket daytoy Enero 18 agda mga tawen. Sigun pa kay ni Ramos, dagiti mapiling entries ti ma-showcase kabayatan iti Kalinga Treasures Fair. Manipo DZRK, Tabuk City, Renzi Joaquin, agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dumako naman tayo sa Lucena. DOH Ligtas Tigdas campaign aarangkada na ngayong Enero. Narito si Joshua Miguel Suarez para sa kabuuang ulat. Aarangkada na simula ngayong Enero ang Ligtas Tigdas campaign sa pangunguna ng Kagawaran ng Kalusugan na isang malawakang bakunahan kontra tigdas at tigdas hangin katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa bansa. Batay sa huling tala ng DOH nitong December 27, 2025, umabot na sa 5,123 ang kabuuang kaso ng measles at rubella sa bansa na mas mataas ng 32% kumpara sa 3,880 na kaso sa parehong panahon noong 2024. Tinataya namang 2,567 na kaso o kalahati ng kabuuang bilang ay mga batang edad 6 na buwan hanggang mas mababa sa 5 taong gulang. Sa mga naiulat na kaso, 73% ay hindi bakunado laban sa tigdas. Kabilang ang ilang mga lalawigan sa Mindanao sa mga lugar na may pinakamataas na incidence rate o bilang ng mga bagong kaso sa isang takdang populasyon at panahon kung kaya naman dito isasagawa ang kick-off ng kampanya sa darating na January 19. Inaasahang nasa mahigit 11 million na mga bata ang babakunahan sa pagsasagawa ng ligtas tigdas sa buong bansa. 2.8 million na bata sa Mindanao, 5.6 million na bata sa Luzon at 1.9 million na mga bata sa Visayas. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan, dalawang hindi rehistradong chainsaw na kumpiska sa El Nido, Palawan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Zelpi Lapil mula sa Palawan. Kumpiskar kano lamang ang Palawan Council for Sustainable Development staff o PCSDS ang darwa ka unit ang chainsaw nga ara permit sa darwa ka bilag nga nainabu sa mga barangay sa El Nido, Palawan. Naaktuhan ang PCSDS Wildlife Enforcement Team ang paggamit ang mga dya sa barangay Tinigiban, ig barangay San Fernando, ig Ingbel dya bilang paagi sa padayon nga pagpaimplementar ang mga batas laban sa bawal nga paggamit iyang chainsaw. Matapos makumpiskar ay ikargawan dya ang agdakip nga mga opisyal para sa adadapat nga disposisyon sigon sa adadason nga mga regulasyon.
Padayunda ang panawagan ng PCSDS sa publiko nga magpakaisara sa pangambling sa ating alikasan, i-report ang anumang klase iilegal nga buruwaten sa andang mga lugar. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Dumako naman tayo sa Calbayog, LGU Santa Margarita, Samar, mas palalakasin ang lokal na koleksyon ng kita ngayong taong 2026. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Suzette Pretensio. Ginhisgot ang mga pitad para sa pagpakusog sa lokal nga kita san bungtos san Santa Margarita, Samar sa igindumara nga executive session kasan Kolop Enero 12 kadungan san ikaduha nga sesyon san Sangguniang Bayan yana nga tuig. Sa nasabi nga meeting nga ginpangunahan ni Mayor Felix Roma Panganuron, ginhatagan doon ang dagmit nga panginahanglan nga repasuhon ang mga lokal nga ordinansa agud masiguro nga ang mga ini napapanahon nga epektibo nga napapatuman sa pagkayana nga kamutangan nga pan-ekonomiya sa munisipyo. Kalakip sa mga primera nga tupiko ang pag-examine sa Animal Welfare Code para sa mga negosyo nga manukan ngan panhayop, pagparigon sa koleksyon sa real property tax, ngan pag-upay sa sistema sa building permit registration, ngan pagparehistro sa mga business permit ngan lisensya. Ginisgot liwat ang pagparigon sa Matoda Terminal komo kadugangan nga ginpapagkuhaan san kita san bungto. Nagsiserbe nga plataporma ng executive session agud pahugton ang koordinasyon san ehekutibo ngan lehislatibo sa pagtudlok san mga estratehiya nga magpapakusog sa pagpadangat san serbisyo sa mulupyo. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mga kasapi ng Citizens Information and Assistance o CIA Bayanihan Incorporated nagsagawa ng courtesy visit sa Surigao del Sur Police Provincial Office. Narito si Raymond Aplaya para sa balita mula sa Tandag. Sa tumong mapaligon ang relasyon tali sa mga law enforcer o sa civil society, ang mga representante gikan sa Citizens Information and Assistance o CIA Bayanihan Incorporated mipaygayon og formal nga courtesy visit ngadto sa opisina ni Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio, ang Provincial Director sa Surigao del Sur Police Provincial Office kun SDS-PPO. Among tigom nga gipaygayon sa SDS-PPO Conference Room, nagsilbing dalan aron isgutan ang voluntaryong pasalig sa pagserbisyo sa publiko, mga paningkamot sa pagpaambit og impormasyon og pagtabang sa komunidad. Gipadayag ni Police Colonel Mauricio ang iyang pagpasalamat sa pagbisita sa organisasyon, din iyang gihatagan og gibugaton nga ang aktibong partisipasyon sa mga lungsuranon mao'y usa sa mga pundasyon sa epektibo og malungtarong paghatag og seguridad sa tibuok probinsya. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Puntahan naman natin ang Holo. IPHO Sulu nagsagawa ng orientation at finalization of microplanning para sa MRCA 2026. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
Bilang pagtakama hapapaunon malawak paglanggit awal sakit sampal atau measles rubella supplemental immunization activity atau MRCA 2026 tagnaan pichang putagsiyam simbulan January sampai pa pichang putagtusan February nagpaon ni Integrated Provincial Health Office atau IPHO Sulu hapan ukuhisan Sulu Provincial Government damuk adlaw orientation iwan finalization si microplanning ha MRCA 2026 apaguhanan ni Dr. Nemir Jikiri Officer in Charge sa Damikin Provincial Health Officer 2 sin IPHO bitahay ni sinlang dumahal ngayon activity supaya kapag takamahan marayaw in malawak paglanggit susungo na maksudini mapakusugday sa impang abi-abi pa mga kamumasan aw na anak unong pa kay mantaga siyang bulan in pangumulan. Target sin IPHO Suluin makalanggit mabut pang putagduang ngayong mga kabataan hanggang panawag tawag i Dr. Jikiri pa kamumasan in sama-sama humambuo ka pakaradyaan ini iwan ayaw magduaro sa binini di hi kamula. Ding HRP Halo Nurida Salipchul Kiram para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salipchul Kiram mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Dadakuin naman natin ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Sa kasaysayan, ang pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa ay ang magnitude 8.0 Moro Gulf earthquake noong August 17, 1978 na nagdulot ng 12 metro ng tsunami at umagaw ng maraming buhay. Isa rin sa mga pinakatumatak ay ang 1990 Luzon earthquake, magnitude 7.8 na yumanig sa Baguio City dahilan ng matinding pinsala, pagkasawi ng daang-daang buhay at pagkasira ng mga gusali. Isang paalala, laging maging handa sa lindol. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Target ng government-owned financial institution na Land Bank of the Philippines o LBP na makalikom ng aabot sa 5 bilyong piso mula sa iaalok nitong dual tranche sustainability bond. Sa isang pahayag, sinabi ng Land Bank na mag-i-issue ito ng peso-denominated fixed rate na ASEAN Sustainability Bonds na tatawaging Asenso Bonds tangan ang tenors na 1.5 taon at 3 taon. Tatakbo ang public offer mula Enero 28 hanggang Pebrero 26 sa pamamagitan ng Land Bank Mobile Banking App at nakatakdang mailista sa Philippine Dealing and Exchange Corporation sa Pebrero 16. May minimum investment ang nasabing bonds ng nasa 10,000 piso at may increments na 10,000 piso. Quarterly naman ang magiging bigayan ng interes mula sa issuance date at inaasahang mababawasan buwat sa karampatang withholding tax. Magiging katuwang ng state lender ang China Bank Capital Corporation
Division bilang nag-iisang issue manager habang tatayo naman ang dalawa bilang selling agents. Ibinahagi rin ng LBP na nakakuha ito ng kumpirmasyon mula sa Securities and Exchange Commission na nagsasaad na pasok sa requirements ng ASEAN Sustainability Standards at SEC ASEAN Sustainability Bond Circular ang kanilang bond offer. Nobyembre ng 2020 nang huling gamitin ng Land Bank ang domestic market para sa paglikom ng nasa 5 bilyong piso at 2-year fixed rate na ASEAN Sustainability Bond. Ang nasabing bond ay nagkaroon ng taunang interest rate na 2.5872%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, good news sa mga customer po ng Meralco. Inanunsyo ng Electric Power Distribution Company ang kanilang bawas singil sa kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, aabot sa higit 12 pesos and 95 centavos ang magiging singil sa kada kilowatt hour ngayong Enero, 16 na sentimong mas mababa mula sa lampas 13 pesos and 11 centavos na electricity rate noong Disyembre. Dahil dito, asahan ng 33 pesos na bawas sa singil ng mga may konsumong 200 kilowatt hour, 49 pesos sa mga customer na may 300 kilowatt hour, 65 pesos sa mga naka 400 kilowatt hour, at 82 pesos naman sa mga may average na 500 kilowatt hour. Paliwanag ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Joe Saldariaga, ang pagbaba ng kabuang electricity bill ay bunga ng bumabang singil sa power rates. Umaasaan niya siyang makatutulong kahit paano ang mas mababang singil ngayong buwan para simulan ang bagong taon. Samantala, tiniyak naman ng kumpanya na magkakaroon ng sapat na power supply pagsapit ng summer season, ang panahong may mataas na demand sa kuryente. Ayon kay Meralco Vice President and Head of Networks Froilan Savet, patuloy sila sa pagsasagawa ng proactive at preventive maintenance sa kanilang mga pasilidad, masiguro lamang na magtutuloy-tuloy ang distribusyon ng kuryente sa kanilang mga customer. Muli ring ipinanawagan ng kumpanya sa publiko ang pag-iwas sa pagnanakaw ng mga kawad ng kuryente, buwat sa abala at panganib nito, maging ang legal na hakbang na kahaharapin ng mga mahuhuling gumagawa nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad na ng electronic wallet platform na GCash ang paggamit sa in-app one-time passwords o OTPs, hakbang na layong tuldukan ang naglipa ng mga pamamaraan ng panluloko sa SMS o text messages. Ayon sa GCash, sa pamamagitan ng bagong sistema ay sa loob na mismo ng kanilang app marireceive ang OTP at hindi na padadaanin sa text message. Dahil dito, mas mababawasan na ang mga bantang dala ng mga malisyosong SMS na siyang madalas ginagamit ng mga scammer para mangnakaw ng account ng isang user. Ibinida rin ng e-wallet platform ang one-tap authentication feature ng kanilang sistema na hindi na kinakailangang magpalipat-lipat pa ng applications para ma-encode lamang ang OTP. Dagdag pa ng GCash, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang commitment na gawing secure at mas mabilis ang financial services na ibinigay nito sa milyong-milyong users. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Siniguro ng Mitsubishi Motor Philippines Corporation o MMPC na ipoproseso at ilalabas pa rin ito ang claim sa mga lokal na producer ng automotive parts sa bansa. Ginawa ng MMPC ang commitment matapos na isama ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng vetoed items ng 2026 national budget ang 4.32 billion pesos na alokasyon para sa Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS ngayong taon.
Ang CARS program ay inilunsad upang makahikayat ng dagdag na pamumuhunan sa lokal na produksyon ng automotive parts, bagay na magpapalakas sa competitiveness ng industriya. Sa isang pahayag, sinabi ng MMPC na iginagalang nito ang desisyon ng punong ehekutibo nang walang ibang hangad anila kundi ang mapangalagaan ng fiscal discipline at maisulong ang responsableng pamamahala. Tiniyak nito ang patuloy na pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang napapanahong pagproseso at paglalabas ng mga claim. Siniguro rin ng MMPC ang paggagapay sa long-term competitiveness at industrialisasyon ng Philippine automotive sector sa pamamagitan ng pagsuporta sa local manufacturing, pagprotekta sa mga trabaho at pagbibigay ambag sa sustainableng paglago ng ekonomiya. Sa kanyang veto ng lagdaan ang 2026 national budget, sinabi ng Pangulo na layunin ng hakbangin na limitahin ang unprogrammed appropriations, bagay na siyang madalas pinagsisimulan ng misuse discretionary spending. Matapos ang pagveto ng Pangulo sa CARS, sinabi ni Department of Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo na nakikipagtulungan na sila sa Department of Budget and Management upang matukoy ang mekanismong sisiguro sa kabayaran ng CARS arrearages. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Enero 14 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 59 pesos and 31 centavos, 37 centavos sa Japan yen, 46 pesos and 5 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 50 centavos sa China yuan, 7 pesos and 60 centavos sa Hong Kong dollar, 79 pesos and 62 centavos sa United Kingdom pound, 69 pesos and 6 centavos sa palitan sa euro, 42 pesos and 71 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 82 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga mainit na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga mainit na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, unahin natin ang basketball. Nananatiling maingat ang TNT sa biyahe nito patungong PBA Season 50 Philippine Cup Finals kahit patangan na nito ang bentahe sa Best of 7 semi-series kontra Meralco. Kamakailan nang masilat ng tropang 5G ang ikatlong panalo laban sa Bolts dahilan para maitukod nito ang 3-1 lead, senaryong naglalagay ngayon sa Meralco sa alanganin. Sa kabila ng abante ng kanyang team, binigyang diin ni TNT head mentor Chot Reyes na simula pa lamang ng serye ay alam na niyang hindi magbibigay ng easy game ang Bolts at ganoon pa rin ang kanyang mentalidad ngayong Game 5. Ngayong Miyerkules ng gabi, Enero 14 ay susubukang selyohan ng TNT ang tiket papuntang finals mula sa tuluyang pagkuha ng ika-4 na panalo.
Kung ganap na nga mapapatid ng Reyes-led squad ang natitirang finals hope sa Bolts, ay mag-aantay na lamang ito sa kung sinong mananaig sa banggaan ng Barangay Ginebra at San Miguel. Kapwa may tigdalawa ng panalo ang Gene Kings at Beermen at inaasahang may susunod pang sagupan ang dalawa matapos ang match-up ngayong hapon bago makatalon sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, kabig naman tayo sa volleyball. Ilang araw bago ang pag-arangkada ng bagong season ng Premier Volleyball League ay pinatatagpan ng NX-led Chameleons ang ipaparada nitong players sa liga. Nitong Martes, inanunsyo ng team ang pagkaka-acquire sa mga veteranang player na sina Aduk Ogansanya, Abby Maranyo, Jonah Sabete at Janelle Cheng. Sa pahayag ng management, umaasa itong magpapamalas ng magandang performance ang mga bagong salta sa squad para sa asam na tagumpay sa torneo. Bago ang nakatakdang pagsusuot ng NX-led shirt, una nang bumandera sa ngayoy disbanded Cherry-Tigo crossover si Maranyo, habang nagmula naman sa istasyon ng Petrogas Angels sina Sabete at Cheng. Nakuha naman ng Chameleons ang serbisyo ni Ogunsanya buhat ng pakawalan ito ng Choco Mucho Flying Titans. Makakasama ng apat ang iba pang NX-led stars sa pangunguna ni team captain Chiara Permentilla, EJ Lore at Krish Makaslang. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula volleyball, kambyo naman tayo sa racing. Bagong karera ang papasadahan ng Rising Filipina Racing Talent na si Bianca Bustamante mula sa debut nito sa Euro Cup 3 Winter Series at Euro Cup 3 Championship Series ngayong taon. Dala ang uniforme ng Palu Motorsport, guguhitan ng 20-year-old Pinay racer ang round 1 ng Winter Series mula Pebrero 20 hanggang 22 sa Autodromo Internacional do Algarve sa Portugal, ang round 2 sa Circuit del Jarama sa Spain mula Pebrero 27 hanggang Marso 1 at round 3 sa Circuito Motorland Aragon Rodada sa Espanya mula Marso 13 hanggang 15. Matapos ang kampanya sa Winter Cup, next journey ni Bianca ang Championship Series na inaasang aarangkada sa Circuit Paul Ricard sa France sa Mayo. Bago ang pagbiyahe sa Euro Cup 3, una nang nakilala si Bustamante mula sa pagharurot nito sa 2023 F1 Academy kung saan 2 panalo ang kanyang nasungkit. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula racing, kawing naman tayo sa tennis. Nangako ang Filipina tennis vet na si Teniel Madis na ipapalo niya ang lahat ng eksperyensyang naliko mula sa pagsampa niya sa kanyang kauna-unahang international match. Sa panayam sa 18-year-old standout nitong Martes, ibinahagi nito ang excitement sa paghataw sa 125 Philippine Women's Open Cup ngayong buwan kung saan makakalaban niya ang ilang bigating tennis star sa buong mundo. Bukod sa sariling performance, looking forward din si Teniel sa mga matututunan niya sa mga laban, kalakip ang pangakong ibibigay niya ang kanyang best para sa Pinas. Si Madis na 2025 Philippine-Colombian Association Open champ ay kasama sa wildcard berths ng torneo. Kasama rin sa listahan ng wildcard ang Filipina tennis ace at world number 49 na si Alex Ayala, ngunit wala pang katiyakan kung makakahabol ito buwat sa inaasahang lagaring sked sa Australian Open. Bukod sa 2 Pinay netters, ilan din sa paparada sa Philippine Women's Open ay sina world number 42 Tatjana Maria ng Germany, world number 43 Wang Xinyu ng China at si world number 64 Solana Sierra ng Argentina. Arangkada ang 125 Philippine Women's Open mula Enero 26 hanggang 31 sa Rizal Memorial Sports Complex. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa kaugnay na balita, inanunsyo na ng Philippine Tennis Association o PhilTA ang magiging presyuhan ng tickets at araw ng bentahan nito para sa 125 Philippine Women's Cup. Ayon sa PhilTA, simula ngayong araw, Enero 14, ay available na ang tickets para sa qualifying at main draw matches na mabibili online at on-site sa SM Tickets. Ang presyo ng tickets para sa qualifying matches ay nasa 200 pesos kada araw, habang nasa 1,000 piso naman ang presyo ng main draw matches kada araw. Ang tickets naman para sa semis at finals ay nasa 1,500 pesos para sa standard pass, habang 2,000 pesos naman sa premium pass. Sa ngayon ay wala pang anunsyo kung kailan sisimulan ang bentahan ng tickets para sa huling 2 rounds ng torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Gwyn Peñano. Samantala, at tambayanan ng mga bagong chika sa mundo ng showbiz, tampok sa Balitang Artista segment sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon. Magpaparaan lamang po tayo ng ilang patalastas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang ating segmentong Balitang Artista. Nag-iyakan sina Janice de Belen at ang kanyang mga anak. Ito'y matapos ang unang araw ng wedding preparation para sa anak niyang si Moira Daniel Estrada na ikakasal kay Alfonso Miguel ayon sa naging post ni Janice. Maaalalang isiniwalat ni Moira Daniel na nag-propose si Alfonso sa kanya sa isang maulan na gabi makalipas ng hating gabi noong Enero 1, kaya hindi niya raw malilimutan ang bisperas ng bagong taon ngayong 2026. Aside from Daniel, kasama ni Janice ang mga anak pa niya na sina Ina, Yuan at Kayla, kung saan masaya silang nag-iiyakan habang nasa food court ng isang mall at kumakain. Quote-unquote, today was the first official planning day for the wedding of at Daniel B. Estrada and at Alfonso Miguel. There were tears first day pa lang. Wow, totoo na nga, my daughter is getting married. Yan ang say ni Janice sa isang reel post. Samantala, wala namang ipinaskil o ipinost
ang dati niyang asawang si John Estrada tungkol sa anak na ikakasal. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, gusto namang malaman ng aktres na si Chris Bernal kung bakit siya iniiwasan ng dati niyang ka-love team na si Aljur Abrenica. Ano raw kayang galit ng aktor sa kanya at kailangan itong i-unfriend siya at i-unfollow? As if wala silang pinagsamahan. Iniisip niya tuloy kung may galit ito sa kanya. Quote and unquote, wala kaming communication, ang alam ko hindi kami magkagalit. Basta ako, I tried naman na mag-reach out sa kanya pero hindi ko alam kung bakit hindi niya ako sinasagot. Nagte-text ako, Viber sa kanya pero wala talaga. Ang tagal ko na siyang kinukontak dahil gusto ko nga siyang i-guest sa YouTube channel ko pero wala talaga. Yan ang pagkukwento ni Chris sa mga kausap niya na taga-entertainment press. Quote and unquote, nag-message pa ako sa brother niya si Vin Abrenica kung yun pa rin ang number ni Aljur. Pareho pa rin naman daw. Pero anong meron? Bakit parang lumalayo siya sa akin? Gusto ko lang naman siyang makakollab sa YouTube ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Napansin ko lang talaga na he started unfollowing me. Yan ang dagdag pa niyang kwento. Quote and unquote, bakit? Ano ba nagawa ko? So in-unfollow ko na rin siya. Wala naman akong ginawa sa kanya, ano ba ang kasalanan ko? Yan ang tuloy-tuloy pa na kwento ni Chris sa media conference ng House of Lies. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, pangunahan ni Bella Padilla kasama sina Richard Gutierrez at Gerald Anderson ng isa sa mga bago at pinakamalalaking handog na programa ng ABS-CBN ngayong taong 2026. Sabi nga ng aktres, quote and unquote, "This is very new for me, bagong-bagong character. Bagong genre rin, first time kong mag-action drama, so I'm very excited. I think people will also be very surprised kung ano yung magiging takbo ng kwento rito o yung takbo ng karakter ko rito." Ibinahagi din ni Bella na sumasailalim muli siya sa Muay Thai lessons at nag-aaral ng mga stunts bilang paghahanda sa kanyang karakter. Pagkatapos nga ng mahigit isang dekada, makakasama muli ni Bella sa isang teleserye, si Richard na nakatrabaho niya sa 2013 series ng GMA na Love and Lies. Samantala, unang TV project naman ito ni Bella kasama si Gerald. Ang wala pang titulo na action drama series ay unang ipinatikim noong 2025 ABS-CBN Christmas Special. Pangunahan ito ng batikang direktor na si F.M. Reyes sa ilalim ng JRB Creative Production, ang creator sa likod ng mga teleserye na Ang Sa Iyo Ay Akin, Nag-aapoy na Damdamin at Sins of the Father. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan na ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Yan na rin ang naging kabuuan ng Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Justin Osias. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Win Peñano. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang.
Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Bukod pa rito, manatiling nakatutok sa pamamagitan ng ating Evox PBS Receiver app na syempre pagpasok nyo po, pagka-download nyo po sa Google Play Store o sa App Store ay pasok lamang po kayo dun sa application at hanapin nyo lamang po ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service. At syempre, subaybayan nyo na rin po kami sa pamamagitan ng ating shortwave radio. Sa pakikipagtulungan po yan sa pagitan po ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service at ng USAGM o United States Agency for Global Media na kilala rin bilang Voice of America. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.